Good morning! Alas 10 ng umaga, alas 10:30. Yan, kumusta na kayo guys? Ako ito naman, okay, surviving. Tagal ko nang di nag-vlog, di ba? Kasi nga, meron akong maliit na, yung pakunti-kunti na vlog kasi busy ang lola nyo. Ayan. So, alam nyo yung first time ko kasi nag-aral dito sa US talaga, yung sa university. Kaya parang ako, culture shock, charot. Kailangan pag nag-aral ka dito, kailangan focus. Lalo na pag sa online. Alam nyo yung pag nanay ka na, tapos nag-aaral ka, yung malaki yung chance na biglaan kang magkakaroon ng mga emergency kahit nag-aaral ka online. Example yung sa akin, usually yung deadline, Wednesday at Sunday. So, yung ginagawa ko, yung homework ko, ginagawa ko siya at least bago mag-Tuesday or Wednesday. Dapat mga Monday pa lang, tapos nagawa ko na yon. Kasi, para pag may dumating na 2 days, doon sa 2 days, pag may dumating na emergency, natapos ko na yung dalawa. Tapos, may mga part ng example exam, hindi nila binubuksan yon ng mga until yung hating gabi ng Sunday. Tapos, sa isang linggo yun open siya, isang linggo. So, inaantay ko na mag-open, tapos mga kinabukasan nagtitik na ako para 6 na araw, wala na akong gagawin, tapos na ako sa exam. Kasi, yung mahirap, halimbawa nag-aaral ka online, may chance na, halimbawa nagka-problema yung internet mo, or kahit naman dito sa US, nangyayari yan, yung nawawala bigla yung internet mo. Halimbawa may nasira or ayusin nila. So, hindi mo siya pwedeng sa close call talaga na yung due date sa ngayong araw na to. Usually, hating gabi yung due date. Yung ngayon mo gagawin. Kasi pag may dumating na emergency sa time na yan, sa araw na yan, lagot ka. So, ayun. So, ganun yung ginagawa ko. Talagang inaagahan ko yung mga school work ko. Tapos, sa course ko kasi, more on research siya. Yung inaral ko. Katatapos lang. Natapos siya last week. Kaya yung simula August hanggang last week. Pero in between no, nakakapag-travel ako. Yung ginagawa namin, halimbawa, paalis kami. Yung ginagawa ko, di ba, ahead nga ako minimake sure ko na yung, halimbawa, yung flight namin sa araw na yun, wala akong due date. Or natapos ko na para wala na akong worry. So, nakakatakas-takas ako in between. Ganun. So, nakarating ako ng New Zealand simula August. Ayan. Nasa Washington ako noon. Nakapunta ako ng Hawaii. Wala akong naging aberya sa mga school, sa mga homeworks ko. Ayan. So, busy lang talaga. Yung parang wala ka ng oras sa maraming sa online, yung makipagchika-chika sa friends, walang ganun masyado na. Yun yung nabago sa ko. Kasi dati super active ako sa social media. Kita mo ako sa Facebook, post ng post, ganyan. Kasi araw-araw ganun ginagawa ko. Ngayon wala na. Tapos, ito na, sabi ng school, nalaman ko alis yung tutor ni Sharina. So, yung ititik ko sana, after ng introductory to psychology ko. Kasi yung ginagawa ko, guys, hindi ako nag-full load. Kasi pag nag-full load ako, wala talaga, hindi ko kakayanin. Which is sabi ng advisor ko, sa isang course, kailangan mo ng 8 hours, mga ganun, sa isang linggo. Sa isang course. So, kung mag-full load ka, mga 30 hours, ganun. Hindi totoo yan. Kasi, depende yan sa utak mo. Kung mahina-hina ka, tas first time mo yung sa mga research, it take up so much time. Tapos, reading, mag-memorize, pag may exam, hindi mo siya, kung talagang gusto mo ng mataas na grade, yung hindi yung tipong makapasa lang, okay na, ganun. Sa course ko, hindi pwede na ganun kasi may average akong kailangan i-maintain para maano ako sa
makuha ko yung major ko. So, I think 85, kailangan na, nasa 85 pataas ako eh. Hindi ako pwede basta-basta. Mayabang ako eh. Hindi ako kumuha ng anong course na pwede sa mga 75, charot. Hindi kailangan maminting ko yung 85 pataas. At least, sabi naman ng advisor ko, pwede naman kahit may C ka yung 75. Pero kailangan mix, hindi yung lahat 75. Pero syempre, bakit ko yung close call, sa mahal-mahal ng tuition ko, diba? So, yun, minimaintain ko siya sa 85 pataas para walang maging aberya. Kasi, ano pang gagawin ko kung hindi ako matatanggap sa major, diba? Which is psychology, yun yung gusto ko. So, ano pang gagawin ko kung hindi ako matanggap sa major dahil bumalpak yung ibang grade ko. So, ayaw ko din naman ng ganun. So, yung ginawa ko, dahan-dahan, ganun. Paisa-isa. Para lang maano ko yung schedule ko. Kasi may mga natapos na ako na course sa Pinas, which is natanggap nila. Mga course tawag dito sa atin subject. May mga natapos na ako. So, 33 units na yung dinala ko dito. Natanggap lahat yung inaral ko sa Pilipinas. So, hindi siya nasayang. So, dinadagdagan ko na lang. Kaya din, hindi yung parang wala na yung pressure sa akin na magmadali. Kasi may mga natapos na ako. I'm just taking my time. Tapos, ayun na nga. Pero kasi, kailangan ko matuto ng sign language. So, ngayon, dapat bakasyon ko. Ngayon, kasi Christmas, di ba? Kumuha ako ng crash course. Nag-crash course ako sa ESL 201, American Sign Language. So, kailangan naman ito, isang buong course siya, pero kailangan matapos ko in 3 weeks. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Kasi, pagkatapos niyang kinabukasan, nag-i-start na ako sa 205. Ayan. 205 o 202. Hindi ko pa in-enroll kasi sabi ko, kailangan masigurado ko muna kung maipapasa ko tong 3 weeks. Pag naipasa ko to, i-enroll ko yung isa. Kasi hindi yun siya, prereq siya, hindi ka pwedeng sa pangalawa. Kailangan sa 201 ka muna. At saka, hindi ko rin maipapasa kung sabi nga ng advisor ko. Pwede naman dumiretso ka na lang sa 201. 202 kung marunong ka na mag-sign. Sabi ko, hindi ko kaya. Yan, mabait yung advisor ko. Kasi naintindihan niya na busy nga ako, gano'n. So, hindi niya ako masyadong pressure na sabi niya, kung kailangan, sa course mo na to, kailangan, walang party sa Christmas break, gano'n. Sabi ko, sige, okay na lang, ititik ko. So, yan, na-busy na naman ako, yung akala ko bakasyon na, yan. So, dire-diretso yung klase ko hanggang, actually, at least ito, dire-diretso siya. Wala akong break hanggang April. Pero pagdating sa April, ayan, may mga may mga 2 weeks, 3 weeks akong break. Ayan. Kahit pa isa-isa lang siya yan na kinukuha ko. 3 units, 4 units yung isa. Pero, sunod-sunod naman. Non-stop siya. So, I think nakaka-4 ako sa apat ako sa isang taon. So, 4 unit. Pag halimbawa 4 units, kailangan ko lang ng 120 units lang ha. So anyway, yun yung sa mga nag-aaral, kung mga nagbabalak na mga mami na dito, na gusto nyo mag-aral. Pwede naman, wag nyo biglain yung nyo. Kasi doon ka magkakaroon ng matinding stress kung kailangan i-followed mo diretso. Tapos, yung hindi mo pa nga nasusubukan, gano'n. Pag mag-full load ka, nandun yung stress, tas especially kung nanay ka, tas nagtatrabaho ka pa. Ako nga, di ako nagtatrabaho, wala akong oras na lang, syempre full-time mom din ako, homeschooling. Homeschool kami, tapos nagpaalis-alis kami. Ayan. So, alagain din asawa ko. So, ayan. Maganda lang siya guys para sa yung parang may masabi kang may ginagawa ka para sa sarili mo. Yan yung masasabi kong advice sa mga mommies na yung tipong parang na-stuck na ako sa isang sitwasyon na
wala naman, yung parang walang nangyayari sa sarili mo. Maganda yung mag-aral ka. Kahit pa isa-isa lang yan, pa isa-isa pa yan. Kasi eventually, halimbawa, pag lumaki na yung mga anak mo, ayan, may ano ka, lalabas ka, hindi ka na you will go out na mag-work ka, may natapos ka, di ba? Kasi yung course ko talagang ano siya, hanggang natapos ko yan, online lahat. Yan, online lang. So, makakagraduate ako ng online. Well, iwan ko kung kailan. Kasi, halimbawa, sa SIM na to, 1 lang kinuha ko. Sa susunod, pwede ako magdalawa. Hanggang sa, it's up to me to decide kung ilan yung i-enroll ko sa December, sa next semester. So, pwede ko siyang, sa SIM na to, isa lang, tapos bigla akong nag-full load. Pwede. Yan. Siyempre, nagmamatter din yan sa tuition, ay sa pera, sa finances nyo. So, mas marami ka kasing itik, mas marami kang babayaran. Sabi ko sa asawa ko, titingnan ko muna kasi baka ibagsak ko lang. So, worth it naman daw. Kita niya yung final grades ko kagabi. Kailangan 85 pataas yung grade ko. Nag-set ako ng goal sa, hindi ako nung nag-aaral ako sa Alabang, ay sa Manila, hindi ako masyadong yung super nag-study hard, ganun. Gala-gala ako eh. So lalo na sa math, ako sa math, basta 75 ako doon eh. Yan sa math. May mga uno din ako nung nasa San Beda ako, pero may mga B ako, B at C ako. Yung math ko yung C, I think isa yung C ko. So, pero na-transfer ko dito ha. So, ayaw ko na siyang magkaroon ng ganong sa record na, kasi mas mahal yung tuition dito. Parang isang semester ko sa San Beda ng full time, isang subject ko lang dito. Ay, hindi pa nga eh. Actually, hindi. Mas mahal pa pala. Parang pang 1 taon or more yung isang subject dito. Super mahal. Pero depende yan sa university. Yeah. Sa school ko ganun. Kasi isang dito 600, isang unit. Yeah, isang unit dito 600. Pero yung mapansin ko guys, yung isang credit tawag dito. 3 units ko sa Pinas, parang equivalent siya sa 2 units dito. 2 credit lang dito. Kasi yung isa kong psychology, yun lang kasi yung naiba. Naipasok siya sa major pero equivalent to 2 lang. So may isa pa. Sabi ko, ano ba yun? Titik ko isang credit lang. So parang pwede ko na lang siya crash course. Kasi isa lang naman. So ayun guys, yung balita. Update sa buhay nanay, buhay estudyante. Ayan. If you're interested na may gagawin ko para sa sarili mo, that would be my advice, yung mag-aral ka kahit nasa bahay ka lang. Ayan, kasi it's fun. Alam mo yung may natututunan ka kahit nasa bahay ka lang everyday. At saka for me, yung family ko yung nag-a-adjust na, ay sige, wag tayo lumabas ngayon kasi nag-aaral ka, may deadline ka, gano'n. Mga supportive naman yung mga kasama ko sa bahay. Ayan. So, maganda siya, guys. Ayan lang, chika-chika. Ayan. So, see you on my next one.